So mga tol, matapos pong bigong masungkit ni Christian Araneta ang world title sa laban niya kagabi sa Japan, kalaban ng Thai fighter na si Tanong Saksimsri, kung saan tinalo po ng Thai fighter si Christian Araneta sa pamamagitan ng split decision at masungkit ang IBF Light Flyweight World Title. Marami nga po ang nanghihinayang sa laban na yan. Kuwang-kuwa na sana ni Araneta ang panalo dahil napabagsak niya ang Thai fighter sa round 3. Subalit sa mga sumunod na round, naging matipid po ang suntok ni Araneta. Marami ang nagtataka kung bakit hindi daw bumabato si Araneta ng suntok. Lumamang ang kalaban at nakuha si Araneta sa puntusan. So nagsalita na nga po ang head trainer ni Christian Araneta na si Coach Doc J. Bagamat si Christian Araneta ang natalo, inako niya na siya daw ang may pananagutan sa nangyari. Humingi siya ng apologize at siya daw ang may mali. Sabihin na nga daw ng mga tao ang gusto nilang sabihin sa kanya. Deserve umano niya yon. Pero nagpasalamat pa rin siya mga tol sa lahat daw na nagmahal at sumuporta. So hindi nga po natin alam mga tol kung bakit naging matipid si Araneta sumuntok. Ayon nga po sa mga comment section, sinasabihan daw si Araneta ng corner niya na bumato ng suntok at i-pressure ang kalaban. Pero hindi daw ginawa ni Araneta. So ang makakapagpaliwanag lang niyan mga tol, mismong si Christian Araneta. Marami po kasing factor kung bakit naging ganun ang performance ni Araneta. Pwedeng sa timbang dahil may 10 pounds limit ang timbang pagdating sa IBF World Championship. Baka nahirapan itong si Araneta dahil hindi nakapagpalobo. Pwede din ininda ni Araneta mga tol ang cut niya sa mata. Sa early rounds pa lang kasi, nagkaroon na siya ng cut sa kaliwang mata at namagapa ang kanang mata niya. At sa mga kalagitnaan ng round, nagkauntugan pa sila ng Thai fighter. At pwede din na magaling lang talaga ang kalaban. Sa tuwing babato po kasi si Araneta, may sagot na counter itong Thai fighter. At marunong din itong mag-backpedal. Kapag nasa momentum si Araneta na pasugod at nagpapakawala ng mga power shot, agad-agad lumalayo itong Thai fighter. Pero may mga nagsasabi mga tol na naghihintay lang daw kasi si Araneta ng opening. Dapat daw ang ginawa ni Araneta, bumato ng suntok. So mahirap nga po yan mga tol. Tanging boksingero lang ang makakapagpaliwanag niyan. Sa ngayon mga tol, yung coach pa lang ni Araneta ang nagsasalita. Hindi pa nagsasalita si Christian Araneta kung bakit ganun ang performance niya. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan sa main event, tagumpay naman po na depensahan ni Brian Norman ang WBO welterweight world title niya dito sa Hapon na si Jin Sasaki. Tulog nga po ang sinapit ng Hapon mga tol sa round 5 nang tamaan ito ng isang left hook. Hindi na nga po nakabangon ng Hapon. Pagkatapos palang patulugin ni Norman ng Hapon, isinakay pala ito sa stretcher. Ang sama nga po ng pagkakabagsak ng Hapon, talagang nag-double bounce ang ulo niya. May mga nagkomento naman mga tol, mayabang daw kasi itong Hapon. Bago ang laban, sinisindak daw si Norman, kaya tulog daw ang sinapit. May nagkomento naman mga tol, bago daw ang laban, noong nasa locker room, pahiga-higa umano si Jin Sasaki. Pinapractice na umano nito paano matulog. Kaya sa laban, ganyan daw ang nangyari. Natulog daw ito ng mahimbing. Samantala, sa interview, sinabi po ni Norman na gusto umano niya makalaban itong si Unified WBA at IBF Jaron Ennis. Subalit tinakbuhan daw siya nito. Bigla daw kasing aakit ng 154 pounds itong si Jaron Ennis. So dahil katimbang din po ni Norman mga tol ang ating pambansang Kamoo 8 Division World Champion Manny Pacquiao, kayanin kaya ni Manny Pacquiao itong kampiyon sa WBO. Kung sakaling talunin ni Manny Pacquiao si Mario Barrios, nagparamdam na din kasi itong si Norman na kung bibigyan daw siya ng pagkakataon na makalaban si Manny Pacquiao, yung ginawa daw ni Manny Pacquiao kay Oscar De La Hoya, ganyan din daw ang gagawin niya kay Manny Pacquiao.